po dito sa Buena Vista, Quezon. So for today's video, nandito po tayo sa isang property na may sukat na 3.7 hectares. And then at the same time, may ganitong kagandang farm lot. Ayan, so kitang-kita naman po napakalinis po ni property. So ma-amaze po talaga tayo dito sa mga niyog na nakatayo dito. Green na green, and then at the same time ay napakabata po nung niyog. So kayo po ba ay naghahanap na isang property na along National Road, katabi po ng school, may bahay, may babuyan, may source ng kuryente, may source ng tubig, may signal po ang ating phone, and then may ganitong kagandang view, and then at the same time may malaking return income. So ano pang hinihintay natin? Watch itong video na to, baka sakali isa sa mga viewers po natin ang magkagusto po dito. So talagang maa-amaze po talaga kayo kung sakaling nandito po kayo sa may pinaka-area. Kahit ako po nagulat, ang ganda, ang linis. So tara, ikutin natin si 3.7 hectares. Let's go! Ayo. So dito na po nagsimulang mag-vlog dito sa may pinakagitna, pero mamaya i-explain ko naman po sa inyo yung pinaka yung road niya. So papakita naman po natin sa inyo 'yan. Medyo na-excite lang akong pasukin kasi pagbungad ko pa lang bumugad sa akin itong nagagandahang mga niyog na to. So si property po ay may laman na nasa 600 kapuno po ng niyog. So medyo marami. And then medyo bata pa, so marami pang ibubunga to. And then si property po ay medyo slope type pero napaka-gradual. Pero itong bandang likuran almost flat na rin po so hindi naman talaga siya flat na flat, pero semi-flat na rin po kung tawagin. Ganda. Ay talaga naman, wala talagang paglagyan ng niyog. Siksik po siya talaga. Wala rin siyang mga ganong damo. Pantay-pantay din po yung pagkakatanim po. Ganda. Nyo po yung mga nakatayong bahay na yan. So yan po ay hindi sakop po ni property po. So yan naman po ay nakabukod, and then may bakod na. Pero dating pag-aari din po yan ni seller. Pero yan naman daw po ay may bukod na titulo. And then at the same time, bakod naman na po siya. So alam na natin yung pinaka-boundary. Kagandahan nito, along National Road po tayo, so pwede po tayo magtayo ng business dun sa may pinakaharap. And then at the same time, ayan, pwede tayo mag-alaga ng hayop dito. Uy, may view, ganda. Kagandahan sa mga property na may return income, unti-unti po nating nababawi po yung ating pinambili kay property po. So yung good thing po pagka ganito may mga niyugan. Yan, sarap ng pahinga ng aking mga kasama. Ganda kasi ng view. So explain ko lang po, bali hindi po lahat ng tinatamaan ng ating camera isakop po ang mga niyugan na yan. Bali may palatandaan po tayo dyan. So lahat ng may X, hanggang lang po tayo. So hindi naman tayo maliligaw. Ganda. Explain ko na po about sa documents. Bali, ito po ay TCT title, and then may dalawa po tayong titulo. Pero in total po, ito po ay 3.7 hectares. And then, good thing, buhay po si owner. So, nung nakaraang lukaran naman po, yung pag-aani po ng niyog ay halos daw po nagbaba dito ng 7,000 kabuo ng niyog. So, sure na sure, may return income po tayo. Ayan, lakad pa rin tayo. Kagandahan nitong si property, hindi masyadong pinuputik yung pinakalupa niya. Kasi nga po ay medyo slope, so yung tubig hindi nag-stuck. Pag inikot mo talaga, punong-puno talaga ng niyog. Wala kang makikitang pangit dito sa area.
So wala tayong masyadong fruit bearing. Puro niyugan lang yung makikita natin dito. Ano? Parang rancho kung tawagin. Ganda. Po yung mga pinaglukaran nila, and then dito sila nag-aani po or nagluluto po ng niyog. Ano? So tayo po ay merong frontage sa may pinaka national road ng nasa 20 to 25 meters. So medyo maiksi po or makipot ang ating frontage. Bali po ang nangyari, parang bumuka si property papunta po dito sa may niyugan. Pero good thing naman po, ito po ay tapat ng school kung saan nasa right side siya, and then nasa left side naman po tayo. So tapat na tapat siya ng elementary school. So maganda magtayo ng business dyan. Tayo po ay nasa 8 kilometers para makarating naman po tayo ng pinaka-town proper po ng Buena Vista. At kung tayo naman po ay magta-travel from Manila, tayo ay magko-consume ng nasa 7 hours para makarating po tayo dito kay property. Ang kagandahan lang po dito sa bayan ng Buena Vista, yung mga road niya ay talaga naman pong malalapad, and then bihira po yung may sira. So napakaganda po ng road papunta rito sa Buena Vista to San Narciso na po. Ano? Mamaya paglabas natin, papakita ko po sa inyo. Bali si property po, kagaya ng nasabi ko, tayo po ay may kasamang bahay, babuyan. Ayan. So yun po ay kasama po sa magiging bentahan. Medyo maganda po yung bahay dahil yun po ay bato na. So, titirahan na lang po natin. Kung sakali naman pong gusto nyo maligo sa mga white sand na beach, tayo po ay nasa 9 kilometers. So, ang Buena Vista po ay kilala din po sa mga white sand na beach. So, pwede po tayo mag-relax doon. And then, good thing naman din po, lahat po ng dadaanan nating road papunta doon sa beach ay cemented road na po. So ayan, napakaganda po ni property po. Ano, malapit po sa lahat, sa bayan, sa beach, sa school. Ayo. So tingnan naman natin yung pinakaharap ni property. Pero pakita ko lang po sa inyo ha. Tayo po ay kagaya ng nasabi ko, hindi po tayo papanglaw kasi meron naman po tayong katabing bahay. Ayan. Gandang idea rin magkaroon tayo ng kubo dito sa may pinaka-niyugan. So medyo pababa tayo ng konti. So pakita ko lang po sa inyo, kung mapapansin niyo po yung bahay na yan, bali yan po ay sakop po ni 3.7 hectares. Pero yan po ay ipinagbili ni owner, so parang nagkaroon siya ng lote-lote. So siguro po maybe nagipit siya at meron po gustong bumili ng part nasa harap ng kalsada, kaya po nagbenta po siya. Ano, ayun po yung pinakabahay. So yun po yung dahilan kung bakit umigsi po yung ating pinaka frontage po sa kalsada. So yan pong bahay na yan ay nasa tabi po ng pinaka national road. So parang naglote-lote rin po si owner. Pero yan naman po, kung sakali yan po ay kung ano maging sukat niyan, ikakaltas po yan sa 3.7. So hindi na po magiging 3.7 yung ating kabuuan po ng property. So ikakaltas na lang po natin yan. Meron tayong pinaka-source ng tubig. So may hose na rin po sila. Ano, yan po nagpo-flow yung pinaka tubig natin, kung saan ginagamit na rin po nila itong panlaba, panluto. So malinis naman yung water natin. Lapit na tayo dun sa may pinakakulungan ng baboy. So ito na po siya. I think po mga nasa kahit 6 na baboy kasya po dito. Ano, so medyo i-renovate na lang natin kasi wala nang bubong yung
unang part niya. So ito na lang po yung may bubong. And then kagandahan po kasi nito kung mag-aalaga tayo, dito po tatapon yung pinakadumi and then magpo-flow na po siya. So wala namang magrereklamong kapitbahay. Ayun na po yung pinakabahay na sinasabi ko po sa inyong kasama po sa ating magiging bentahan kung saan tapat po siya ng school. So puntahan natin. Tara. Medyo malaki din naman po yung bahay. Kasya na rin po ang isang pamilya. May pinakaharap po ng National Road. So pakita ko lang po sa inyo So ito po si bahay. Yan, kumpleto na yan. Meron na yung kuryente. May mini garden. May terrace. So may kwarto din po yan ng kusina. Ganda nung damo. And then meron po siyang parang tindahan po dun sa may pinakaharapan. Nandun lang si ate. So may hagdan tayo. Medyo pa-slope lang naman po kasi tayo ng konti. Pero kung sakali po may sasakyan tayo, pwede naman po tayong lumusong dito. Silipin natin yung bahay. Pati lang naman. So ito na yung pinakabahay nila. Kung tayong pumasok baka magalit sa atin. Sakit tayo ng pinakahagdan. And then kung sakali po may mga hindi ako nabanggit dito sa property na to, meron po kaming description sa baba. So doon nyo na lang po pakitingnan yung mga ibang katanungan nyo po dun sa property na ibinablog po natin. Ayan, ito na yung school. And then ito po yung sinasabi kong pwedeng tindahan natin. Sako po yan yung property. At ang pinaka-boundary po niya is itong bakod na to. Pwede tayo magtindahan dito. Kasi ito lang po yung school, Magandang property na naman yung na-visit natin for today. So ito po ay kompletong-kompleto po So kagaya na nasabi ko, tayo po ay pwedeng mag-business. Ayan, sa may harapan na to. And then meron na tayong instant bahay. Isang farm na puno ng niyugan. Avail na po kayo, and then kung sakali po magustuhan nyo, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So yung price po natin and then yung mga sasagutin po ni seller at buyer, nandun po sa description box po natin. So pakitingnan na lang din po yun. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Avail na po kayo mga ka-farmlat. Napakagandang property po na to. Good for business and farming. And then at the same time, pwede po tayo mag-alaga ng mga hayop. Thank you for watching.